nakikita ho natin yung ginagawa ho ng Diyos. Sabi nga ho ng Joel 2:28, sa huling kapanahunan, ibubuhos ho ng Diyos ang kanyang espiritu. Bata, matanda, ay talaga hong gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Na-challenge po ba yung mga may edad? Kaya din ho ba natin yung kanilang ginawa? Basta! Basta! Amen! Amen! Praise the Lord! Kaya ho talagang purihin ho ang Diyos at nakikita ho natin kung paano ho gumagawa ang Diyos sa ministeryong ito. At sa Diyos lang ho ang kapurihan. Lahat po ay sa Panginoon ho ang kapurihan. At ini-encourage ho natin yung mga may anak, kung wala pa ho kayo sa yung inyong mga anak hindi pa nakakapasok sa children ministry, we encourage po kayo na pasalihin po natin dahil nakita ho natin kung ano ho yung kayang gawin ng mga bata. Amen po ba? Kaya yung mga nanay na naririto, ay encourage nyo ho. Nakikita po natin na sa bahay-sambahang ito, hindi lang po naglalaro ang mga bata, kundi tinuturuan po sila kung paanong lumaki ho ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. At ito ho ay dahil una sa lahat sa Panginoon, pangalawa sa kanilang mga teacher. Kudos sa children ministry, sa kanilang teacher, kay Sister Christine at kay Sister Jera. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Sabi ko nga ho, sa suot na suot pa lang nila ng mga bata, talaga namang basta talaga. Parang gusto ko din magsuot ng ganon. Amen. Kakatuwa ho sila at sa oras nito hindi ko napapakabain dahil meron pa po tayong moving up, meron tayong mga certificate of recognition na pamimigay, may mga medalya, may mga marami hong tayong gagawin sa umagang ito. Kaya hindi ko na po patatagalin sa umaga hong ito, hindi po ako magbabahagi ng salita ng Diyos, of course, dahil Children Ministry Recognition Moving Up Day ngayon, bibigyan ho natin ng pagkakataon ang kanilang minamahal na Teacher Christine Cebido. Brian. Praise the Lord. Brian. Ay, ang nga pala, Brian. Sabi ho, nagbibiro ang kami kagabi, sasabihin daw namin, weighing 150 pounds, Sister Christine Cebido Brian. Amen. Ang ating talagang very effective, masipag, committed na teacher. Ma'am Christine, talagang binanggit mo yung waiting. Kulang na lang yung ring dito, no? But glory to God po, nakikita po natin kumikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen! Amen! Isang malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Yan na po ba ang nakas natin? The best God of praise para sa Panginoon. Hallelujah! Truly na ganda at katulad po ng sinabi ng ating pastora kanina na talaga naman hindi po namin inaakala na after almost 1 year, kasi magwa 1 year na po ang children ministry sa Parma on February. Almost 1 year, ganun po ang nagawa ng Panginoon sa ating ministeryo. How much more kung ano ang magagawa nito pagdating ng panahon. Amen! Kaya expect greater things po na mangyayari. Hindi lamang po, I believe na hindi lamang po sa ministeryo ng children, but even sa lahat ng aspekto ng kung ano mang ministry na mayroon po tayo dito sa Parma. Hallelujah! Talaga naman. Tugtog ako ngayon dahil sabi ko, hindi lang pala yung mga batang kinakabahan dahil yung mga bata kagabi, sabi nila, Ate Din, may corregge quello. Sabi nila sa akin, kinakabahan daw sila kasi nga first time nila. Hindi lang nila alam, deep inside, pati din pala ako kinakabahan. But alam ko na, hindi po ako ang makikita nyo o yung witness ko ang makikita nyo. But I believe na sa oras na ito, ang Panginoon po ang magpaparala po sa atin. Amen. Hallelujah. Paki-open po natin ang ating mga Bible sa Philippians. Chapter 3. Verse 14. Katulad po ng theme po natin this month, sabi po doon, forgetting the past, pressing towards the goal. Ayun, nakalimutan. Towards the goal, sabi po doon. At dito po, basahin po natin yung Philippians 3:14. Andiyan na po ba kayo? Mukhang dalawa lang ata ng amen. Amen. Sige nga po, sabay-sabay, amen! Amen! Ayun.
karapatan ng mga bata. Hallelujah! Sige po, tayo po ay basahin po natin. Sabi po dito, sa Philippians 3, verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ayan, salamat Brother Mark at praise be to God sa pagkabasa po ng salita niya. Sabi po dito, kung titignan po natin, sabi niya may prize. Di po ba? Katulad po ngayon, ang mga bata, sa isang taon po nila, may prize po sila. Amen? Pag nakagawa po tayo ng good work, may prize po tayo. Amen? Ngayon po, before po tayo pumunta sa topic na yun, ito pang imaginin po natin para matakal po natin yung topic natin. Kayo po ay binigyan ng maliit na bangka, isang sagwan, at kayo lamang ang nandoon sa malawak na isula. Sabihin natin ocean. At ang purpose po ninyo is to look for that land kung saan po kayo makakarating. Now, sabi po doon sa topic natin, present towards the goal. Ang goal po natin, makita ang land na yon. Ang instrument po lang natin, lakas natin, yung tiny boat at isang sagwan. Siyempre po tayo, for the sake of yung survival natin, gusto nating mabuhay, di po ba? Kasi pag tayo sa lawa, wala pong magiging nutrition para sa atin. Mamamatay po tayo ng dehydration po doon. Amen. Kaya tayo ay, kung tuta la forza, magsasagwan hanggang sa makarating tayo sa dapat nating paroroonan. Amen. Kasi I don't believe na kahit isa dito, mag-i-stay na lang doon, magkakamot ng kamay at darating na lang yung uwak siguro na kukuha sa kanya at magdadala sa land. No. I believe na gagawin natin ang pinaka-the best natin, yung total effort natin para makapunta doon sa land na yun. Amen. Now, dito po sa binasa po natin, balikan po natin, kung yun ang goal doon sa imagination po natin, yun, sa vision na po na yun, kung ang goal nila is the land. Dito po sa chapter 3 ng Philippians, si Apostle Paul, ang goal po niya dito, hindi po magparami. Amen. But sabi po dito, ay gusto niyang makamit yung prize that is heavenward. Ano po ba ibig sabihin ng heavenward? Yung po heavenward, di ba heaven taas? Di po ba heaven nasa taas? So tayo, ang goal natin, ang direction po ng goal natin ay pataas, hindi pababa. Amen. Walang Kristiyano na, and I believe na walang Kristiyano na nakakikilala sa Panginoon at may relasyon kay Jesucristo na ang goal niya ay pababa. Lahat po tayo nag-goal ng pataas. Amen. At alam po natin na bawat isa po sa atin ay may room sa heaven. Amen. Ang sulat na ito, ang Philippians, ay sinulat po ni Apostle Paul kung nandoon na po siya sa jail sa Rome. Remember, ang church ng Philippians ay isa sa first na church na tinatag niya sa Europe. And take note, isa sa pinakamalaki, masaganang church. Kasi faithful tithers, hindi po, wala akong sinasabi, wala akong, but faithful tithers po ang mga tao doon. Hintil man at hindi. Lahat po suportado nila ang pangangailangan ni Apostle Paul. But it wasn't enough. Hindi, ang mission po, sabi po sa verse 10 ni Apostle Paul na chapter 3, ang goal po sa buhay niya, I want to know Christ and the power of His resurrection
and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. So sabi po dito, hindi po yung pagpapalaki o pagpaparanya ng iglesia ang goal ni Apostle Paul, kundi po yung to know Him more. Amen. Being a Christian, ano po ang goal natin? Ang goal po ba natin ay yung makarating dito sa stage tayo maging frontliner? Ang goal po ba natin ay yung maging pastor? Ang goal po ba natin ay yung mag-manage na kung ilang kyesa? I do believe na bawat isa po sa atin, kaya po nandito po tayo, and still we are coming here in church. Nandun yung uhaw na puso sa salita ng Panginoon. Amen. Katulad po ng mga bata, bakit po sila nagsa-Sunday school? Kasi they want to know more about Jesus. Amen. Mga bata, they are eager to know greater things about Jesus. How much more sa mga elders po natin? Sa Bible, wala pong inilagay na age limitations. Amen! Wala pong nakalagay na pag 30 ka na, hindi ka na pwede. O wala pong nakalagay na pag 50, hindi ka na pensionado ka na, wala pong nakalagay. Amen. But still, reality check po tayo. Kailan po natin naaalala ang Panginoon? During our weakness, during our sickness, kung minsan nga doon mo lang nararamdaman or doon mo lang naaalala yung desire of knowing Him pag wala ka nang magawa. Di po ba? Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot pong isipin na doon na lang yung ba nasa end point na siya ng buhay niya, doon niya lang maaalala ang Panginoon. At sasabihin niya, Lord, patawad po! Patawad po, heal me! Ako'y babalik sa inyo. But noon, anong ginawa? Wala. Yung mga born again na yan, hallelujah, praise the Lord lang ang mga yan. Walang ginawa kundi sumamba. Halos na lang Sabado, Linggo, hanggang sa anong oras na sa church. Di mo ba? Wala pong hindi ko po sinasabi na nandito ang right church. Wala po akong sinasabi na ang JIL or our born again ay ang right church or tamang iglesia po para sa atin. Ang masasabi ko lang po, brothers and sisters, ang right church para sa atin ay kung mayroon right relationship po tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Sige nga po, sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Now, sa moving up po natin sa mga bata, balik po tayo sa atin sa age limitation kasi bata po yung mga ini-example po natin ngayon, children. Tingnan niyo po sa mga murang edad pa lamang nila ay nagpapagamit na po. Yung pinapagamit na po yung mga buhay nila para sa Panginoon. Minsan, sinasabi natin, pag nag-uusap-usap ang mga elders, mapahalad kayo dahil bata pa lang kayo ay ginagamit na. Kami, late na kaming ginamit. Late na kaming nakakilala ng Panginoon. Pag i-reverse po natin, bata, ang matanda maraming alam gawin para sa Panginoon. Ang bata limited pa lang. Kasi nandoon na nag-i-store pa lang sila, nag-learn pa lang sila. But ang mga bata, nandoon na yung capacity, nandoon na yung commitment, kung ba, buong-buo na siya, na pwede na siyang mag-serve totally sa Panginoon. But yet, ano pong ginagawa natin? Minsan, isa sa mga hadlang, isa sa mga
hindrances para hindi po natin makamit ang goal natin. Trials. Sabihin natin, kahit anong aspeto ng trials sa buhay po natin, physical man, financial man, emotional. But I tell you, brothers and sisters, hindi ito ang magiging hadlang para pagsilbihan ang Panginoon. Kasi kahit nasa isip lang, pwede kang mag-worship sa Panginoon. Hindi hadlang dahil sa paralitiko ka, hindi hadlang dahil sa bulag ka, o hindi hadlang dahil sa bingi ka, o hindi hadlang kahit na may kung ano-ano ang naging past mo. Hindi ito magiging hadlang. Because God is not counting what you have done before. Hindi po siya nagkikwenta kung anong ginawa mo nung nakaraan. Hindi po niya tinototal kung ano ang ginawa mo nung nakaraang 2013, but He is looking for your heart right now. Amen. Tinitignan niya ang ating mga puso. Di po ba sabi nga na God's mercy is new every morning? Di po ba? Kaya why should we think of that past na nag-hold po sa atin? Think now, kasi po wala na tayong magagawa sa past. Amen. Ang magagawa po natin yung ngayon at for our future. Wala na po natin kahit ano pong sabihin natin sa nakaraan. Nakaraan na yun, wala na po tayong magagawa. Ang dapat po natin i-focus, yung ngayon, ano pong magagawa natin ngayon para sa Panginoon. Amen. In a Christian life, normal na merong mga trials, hindi lahat bed of roses. Normal na merong mangungutya sa'yo. Normal na merong mag-i-stop sa back mo. Normal na marami kang mararanasan na problema. But that is the test of your faith. Gaano ka-faithful sa Panginoon that yung goal mo na yon ay makakamtan mo. Amen. Sa mga batang ito, ang goal nila, gusto nila mag-move up. Ang goal nila, gusto nilang makapunta from children ministry, makalipat sa CYN. Ang goal po nila is going higher, moving up. Hindi po moving down. Sabi ko nga sa kanila, be prepared now na nasa children kayo kasi hindi na kayo pwedeng bumalik pa pag nasa CYN na kayo. CYN is a different, sabihin natin mundo, iba sa children. Lagi ko po sinasabi sa kanila. But even sa atin po, tignan nga po lang natin sa ating kapaligiran. 5 years ago, iba. Ngayon pa, iba. So, at tignan po natin yung present po natin. Amen. Tignan po natin, huwag yung tignan si Sister Christine na 2013, yung ba, mataba pa rin, hanggang ngayon mataba pa rin. Wala na ano yun, talagang ganun na yun, healthy na yun. Amen! Masyadong po kayo kasing seryoso eh. Isa palakpak nga po sa Panginoon. Hallelujah. But truly yung goal po natin as these kids, mag-move up. I encourage each and every one of us po. Ang moving up po natin, para sa akin po, may simbolo po ito. Moving up means we need to move up to be able to grow up. Amen. Amen. Kasi hindi po tayo mag-grow up kung hindi po tayo mag-move up. Now, what we need to do para mag-grow up po tayo? We need to refocus our focus. Ano po ba ang focus ng ating buhay Kristiyano? Si Apostle Paul nga po, nandoon na mightily ginamit siya ng Panginoon
mightily na talagang nandoon yung nakababad siya sa presensya ng Panginoon. But ano po ang desire ng kanyang puso? To know Jesus more. Greater more. Tayo po kaya, hindi pa po ba natin nadi-desire yun yung malaman, makilala natin ang lubusan ng Panginoon? Di kaya sa mga nag-encounter at encounter, ang sarap po ng feeling pag nakababad ka, naka-merge po tayo sa spirit. Amen. Di po ba, pag nandoon na talaga namang hindi natin may explain kung gaano nag-work ang Panginoon sa ating buhay, ay talaga namang hindi natin din may explain yung emotion na nararamdaman po natin. Hanggang doon na lang po ba? Hanggang doon na lang po ba na, okay, tutto bene, ciò tutto quello che voglio, marami akong Gucci, maraming Armani. Pero no, sabi nga po dito, sabi din ni Apostle Paul dito sa verse 3 na to, ang lahat ng earthly things na nakuha niya, ang lahat ng mga naranasan niya, experience man good or bad, nandoon ay walang halaga. Sabi nga dito, rubbish, sabi nga dito, basura. Hindi dahil sa hindi niya gusto yung naranasan niya, dahil hindi sa dinidiscredit niya po yung good things na naranasan niya sa Panginoon, bagkos gusto niya pong maranasan pa ng mas malalim ang Panginoon. Amen. Di po nga, sabi natin na, we want more of you, Panginoon. We want more of you. Pero paano naman po tayo we want more of you kung nandito naman lagi tayo sa bahay, ang pinapanood po natin ay, ano ba, Manny Pacquiao, or ano po ang pinapanood natin, kung ano-ano pa, but not those things na nag-nourish po talaga sa ating buhay spiritual. Paano po tayo mag-grow up kung hindi po tayo nag-move, nag-a-act? Sabi ng mga bata kanina, basta! Hindi ako mahihiya. Gusto kong makilala ang Panginoon. Ano man ang sabihin nila sa akin, basta. Di po ba? Kaya ang Panginoon, sa totoo lang po, in my personal experience, I know, I believe, nandyan lang siya. Yung goal natin, many times tayo ay nagpla-plan para sa ating mga buhay. Many times tayo ay nagpla-plano na ganito, mangyari, ganito. Ba't hindi yun nangyayari? Minsan, pag hindi nangyayari, blame natin, bakit nagawa ko naman ito? Bakit hindi nangyayari? Because God has a great plan for us. Ano man ang gawin nating shortcut, ano man gawin nating way, kung ang Panginoon ay tinakda ka na ganon, papapuntahin ka doon. Amen. Di po ba dito sa Bible, ang daming nagtago sa Panginoon? Pero tinawag po sila wala silang magagawa. Alafine, nag-obey din po sila. But instead na mag-obey po sana, dumaan sila ng kadami-daming trials sa kanilang buhay. Minsan ganon din po tayo. Sa ating buhay, talagang dumadaan tayo sa maraming trials. Dahil minsan tayo po mismo hindi nasunod. Minsan, nandoon na nga na alam mo na dapat na yun ang gawin mo, pero hindi pa rin dahil yun isang gagawin mo dahil yun ang gusto mo. Isa sa topic namin noon sa children ministry, ang respect. Sabi po namin, respect and obedience. Pag hindi po tayo tumugon, hindi po tayo nag-obey, wala pong mangyayari sa atin. Hanggang doon ka na lang, doon ka na lang, doon at doon ka na
lang hindi na po tayo makaka-stand up. Now, how can we move up kung hindi po tayo makaka-stand up? Amen. Kung sinasabi natin, ay kasi ganito ako, hindi na ako magbabago, wala na akong pag-asa. Hindi po tayo talaga mag-move up. Hindi din tayo mag-grow up. Now, sa ating binasa, sabi po dito ni Apostle Paul, hindi pa po enough. Biruin po natin, apostol na po siya. Hindi pa daw po enough yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Gusto pa niyang malaman, gusto pa niyang makilala ng lubusan ng Panginoon. To be the perfect reflection of Jesus. Kaya po sinulat ni Apostle Paul ang sulat na ito para po ma-encourage ang mga taga-Philippians na masunod po ang example ni Paul. To be the perfect reflection of Jesus. Now, dinidesire po ba natin sa puso natin na at least man lang hindi perfect, but to know Jesus more, to know God's more. Yung power, yung magagawa niya sa ating mga buhay. Ang pagbabago ng isang tao, napakagandang example ng power, ng kaagaano, kalaki, ka-great ang power ng Panginoon. Kasi no man can change another man. Only Jesus. Amen. 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 Kahit anong gawin, I believe si Pastora, kahit magtambling-tambling dito o dadaan sa alambre, wala po siyang change sa ating lahat. Amen. 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 Because ang Panginoon, ang Holy Spirit, Yes. sa pananalangin po natin, nandoon ang pagbabago ng isang tao. Amen. 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 Kahit maglagay po tayo ng 100 Pastora Mona Lisa Ferrer sa Parma, kung tayo po ay hindi talaga magbabago at wala relasyon sa Panginoon, wala pong mangyayari sa atin. Amen. 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 Sige nga po, sa malakas na palakpak para sa Panginoon. Now, itong mga bata pong ito, they are excited. Kaninang umaga, nako naman si Racy. Nakailang, Manang! Manang, may kwarti ko! Ako hindi pa nakabihis. Manang! Sa excited niya. Kasi first time. Sa excited ng mga bata kagabi. Ati Tintin, masipumente rin mamposo farin kapeli kusi. Ati Tintin. Ha? Sweet. Ganun na lang ako kasi hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Because they are excited. Tayo po ba ay excited para sa Panginoon? Amen. Tayo po ba ay excited na makilala siya? Amen. Na sa mga kabataan, di ba pag may crush tayo? Pag may crush tayo, excited natin. Ano kayong pangalan nun? Ang gwapo. Di po ba? Kabataan, correct me if I'm wrong. Or minsan, uy, alam mo ba kung saan nakatira yun? Kung sino ang mga friends niya? Mga ganun eh. Excited. Di ba makilala sila? Pero ganun din ba yung level ng excitement natin para makilala ang Panginoon? Ay, nawala. Nawala yung amen. Or pag may sinabing Jesus or Jesus, anong iniisip natin? Ay, si Jesus. Jesus pala ang name ng crush niya, kaya na-excite. No, kinikilig ang mga kabataan. I encourage each and everyone po na hindi lamang pag may event po tayo or hindi lamang kung may prepare po tayo maging excited. Amen. But every day of our life, be excited. Kasi every day of our life, every new morning of our lives, mayroong nangyayaring bago. Amen. Merong nangyayaring magandang bagay. Amen! Hallelujah! Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi ko po ma-imagine
ang buhay ko. Now, nakikita ko yung mga kabataan, mag-move up na sila. Sabi ko, after 10 years kaya, ano kaya na naman ang mission ko para sa Panginoon? Kasi I believe na hindi po tayo pinagre-remain ng Panginoon sa iisang pwesto lamang. Kasi pag nasa comfort zone na okay ka na doon, God will always pull you out. Hindi dahil sa pahamakin tayo, but to encourage us, to strengthen us, palakasin pa tayo. Kasi nandoon yung gusto niya na ipunta ka sa mas higher level. Amen. I believe na in 10 years, ang mga batang mga to hindi lang sumasayaw. Hindi lang tumutugtog, hindi lang nagpapakanta. Malay na po natin sa mga batang ito magkakaroon tayo ng junior pastor. Di po ba? Magkakaroon tayo ng mga preacher na sa mga murang edad nila, alam nila kung paano nila bulay-bulayin ang Biblia. Hindi po ba tayo na-encourage na tayong may edad na, ay ganun ang nagagawa ng mga bata? Ang laki, sabi ko, ano ang difference ng bata at ng matanda? Ang mga bata, pag nasindak mo lang yan, minsan talagang inu-obey ka. Yung mga bata ko, nandun yung obedience. Tayo na malalaki na, tayo na may edad na, kaya nang tumayo sa sariling paa. Kaya ko naman eh. Kaya ko naman eh. Wala na. Di po ba? God is using our life kung nandoon ang puso po natin na obedient. Ginagamit po tayo ng ating Panginoon hindi dahil sa may ganito ka, may ganire ka. No, kasi nakikita po ng Panginoon na ang puso po natin ay nakafocus po sa Kanya. Now, sa isang sulat po sa isang, numericado bene yung verse, pero sa Colossians po nandoon na sabi po, let's set our mind on heavenly things, not on earthly things. Minsan po kasi nandoon na we are walking to our journey of faith. Ang ganda-ganda, diretso. Tapos, may stone. Nadapa. Nadapa nga. Pero pagkadapa, hindi na tumayo. Humagulgol na lang doon, hindi na tumayo. Tapos, Lord, help me. God won't help you kung wala tayong action. Amen. Ang mga bata, pag sinabi, cuando te vedere qualcosa, sila sumusunod agad. Walang kusi-kusi-kusa, mas lalo pag sinabi, walang sentire niente. Talaga naman diretso, siya yatitintin. Pero, glory to God sa mga buhay po nila dahil nandoon na sa mga murang edad po nila, nagagamit sila mightily. Dito po tayo ma-encourage sa mga buhay po ng mga bata. Sa mga buhay po ng mga bata, sa mga murang edad po nila, they are willing na magpagamit. Tayo po kaya ay willing? Tayo po kaya ay willing na makuha yung goal natin? Now, I ask you, brothers and sisters, ano po ba ang focus natin sa ating buhay Kristiyano? Ano po ba ang goal natin sa ating buhay Kristiyano? To evangelize, okay. It is a goal. But hanggang doon na lang po ba tayo? Si Apostle Paul ay isa sa apostol na nandoon na talaga naman he have done everything para ma-evangelize lahat ng mga taong nakikita niya. To spread the good news. But hindi
not near enough of what na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Katulad po ng isang estudyante, hindi po tayo makakarating ng college kung hindi po tayo mag-elementary, mag-high school, at magka-college. Even sa pinakamaliit na step, hindi po tayo makaka-high school kung hindi ka graduated ng elementary. Hindi po ba? Wala namang pinanganak ngayon, bukas ay doktor na. Wala namang pinanganak ngayon na bukas arkitekto na o engineer. Wala po. Step by step po tayong lumalaki, nag-growth. But one thing is, hindi po step by step gumagawa at kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Always working. Kumbaga, 24/7 po siya sa atin. Pero tayo po, ay hindi, Dominica lang ako. Okay, 5 minutes na lang daw po tayo. Brothers and sisters, as Apostle Paul said, I'm pressing my goal heavenward. I encourage each and everyone po na i-focus. Refocus po natin yung mga focus natin to be able to move up and grow up. Hindi po tayo mag-grow up spiritually kung hindi po tayo mag-moving up. Katulad po ng mga bata ito, they are growing up, but they are moving up towards heaven. Amen. I encourage each and every one of us na lahat po tayo ay i-desire po natin sa ating mga puso to know even better, deeper ang Panginoon. Kasi lahat po ng mangyayari sa atin, whatever situation, trial, alafine, sino po tinatakbuhan natin? Ang Panginoon. Huwag po nating sayangin ang ating mga oras, ang ating mga araw para sa mga iba't ibang bagay na hindi makabulhan. Hindi po ito impenyatibo. Ang Panginoon hindi po minsan nag-aas ng totally tempo mo. But nandoon lang yung heart mo. Even a thank you, nagagawa po ba natin? Thank you for the new blessing. Thank you for the new morning. Thank you for the new grace. Thank you for the new mercy. Yun po ay araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon. And as we move up, I pray na sa bawat isa po sa atin, maranasan po ang Panginoon deeper and better and greater sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! So malakas na palakpak para sa Panginoon! Ngayon po, tinatawagan ko po. Ngayon po ay salamat po kay Ate Lindy for being an instrument of blessing. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong victory song. Kaya po tinatawagan ko po ang mga bata dito.